Ang abandonadong patahi. Sa isang maliit na bayan sa labas ng lungsod, may isang gusali na matagal nang iniiwasan ng mga tao, isang lumang patahian na dati abala sa paggawa ng mga uniforme at damit para sa buong bayan. Ngunit isang gabi, may nangyaring aksidente. Nagkaroon ng sunog sa loob ng gusali. Nakatakas ang karamihan sa mga manggagawa, ngunit hindi lahat ay nakalabas. Mula noon, ipinasara ang lugar, at sa paglipas ng mga taon, tinubuan na ito ng damo. Kinain ng kalawang ang bakal, at ang mga basag na bintana ay nagmistulang matang nakatitig sa mga dumadaan. Wala nang naglakas loob pumasok, maliban sa ilang kabataang naghahanap ng thrill. Isang gabi ng Biyernes, 4 na magkakaibigan, sina Rico, Jessa, Tonia, at Mara ang nagpasya na subukan kung totoo nga bang may multo sa patahian. May dala silang flashlight, camera, at isang spirit box na nakuha ni Tonia online. Tumatawa pa sila at nagbibiruan habang papasok, pero lahat sila ay may bahid ng kaba. Paglapit pa lang, ramdam na nila ang lamig ng paligid. Ang mga basag na bintana ay humuhuni sa hangin, parang may humihinga mula sa loob. At nang itulak ni Rico ang kalawangin na pinto, bumukas yun na parang may sumalubong na buntong hining. Sa loob, naamoy nila agad ang pinaghalong usok at amag, tila sariwa pa rin ang alaala ng sunog. Nakakalat ang mga makinang panahi, ang iba'y natunaw na, at ang mga lumang tela'y nakasabit pa rin, halos itim na sa alikabok. Habang nililibot nila, naririnig nila ang tila mahihinang tik-tak tik-tak, parang may makinang umaandar kahit wala namang kuryente. Tawa lang sila ng tawa, iniisip na guni-guni lang. Pero nang iyon ni Tony ang spirit box, isang malamig na boses ang sumingit sa static. Umalis na kayo. Nagkatinginan sila. Natahimik si Mara, pero si Rico ay nagpatawa pa rin. Siguro prank lang yan. Narinig na natin sa YouTube, kaya't nadadala tayo. Ngunit habang lumalakad sila papasok pa, biglang bumukas ang isang makinang punahin ng kusa. Umikot ang gulong nito at sumugod ang karayom, tila nananahin ng walang tela. Si Jessa, nanginginig, ay nakakita ng isang aninong babae sa sulok. Naka-uniforme ng mananahi, duguan ang kamay, at tila may sinusubukang tapusin na damit. Nang igalaw niya ang flashlight, bigla itong nawala. Habang papalalim sila sa gusali, natuklasan nila ang isang lumang silid sa ilalim, parang bodega. Doon nakakalat ang mga nasunog na uniforme, at sa gitna ay may isang malaking mesa na may marka ng apoy at dugo. Doon, nagsalita ulit ang spirit box. Isara, isara, bago sila makalabas. Napagtanto nila, hindi basta aksidente ang sunog. Ayon sa mga lumang kwento, ang may-ari raw ng patahian ay nagkulong sa mga manggagawa noong gabing yun dahil natatakot itong malugi sa isang malaking order. Hindi niya sila pinayagang umuwi, kahit may sira ang kuryente at umaamoy na ang usok. Kaya't nang magliyab ang gusali, maraming natrap sa loob. At mula noon, ang kanilang mga kaluluwa ay hindi nakalabas. Nang subukan nilang bumalik palabas, biglang nagsara ang pinto. Ang mga makinang punahi sa isang nag-ingay, parang nagmumarcha. Sa kisame, nakasabit ang mga damit na parabang gumagalaw ng kusa. Si Mara ay napasigaw ng may malamig na kamay na humawak sa kanya. Si Jess ay nagmakaawa, pero narinig nila mula sa dilim ang paulit-ulit na bulong. Tumahi ka, tapusin mo, tapusin mo. At sa gitna ng kaguluhan, may nakita silang isang damit na hindi natapos, isang puting uniforme na may bahid ng dugo. Lahat ng kaluluwa ay tila nakapako sa gawain iyon, hindi matahimik hanggat hindi natatapos. Isa-isa silang nakaramdam ng bigat. Si Tony ay parang nawala ng lakas, at mula sa leeg niya ay tila may markang karayo na sumusulpad. Si Rico ay tinangkang magbiro pa, ngunit tinahi mismo ang labi niya nang di nakikitang. Puwersa, tahimik siyang bumagsak. Si Jessa at Mara ay nagmamadaling tumakbo,
pero sa bawat pintuan ay bumabalik sila sa parehong silid. Ang patahian ay naging parang labirinto. Huling nakita si Maray hawak ang hindi natapos na uniforme. Umiyak habang tinatahi ito gamit ang sariling daliri. Si Jess ay nakalabas mag-isa o akala niya. Nang makalayo na siya tumingin sa salamin ng cellphone niya, nakita niyang hindi na siya mag-isa. Sa likod niya'y nakatayo ang mga mananahi, nakangiti at sabay-sabay na bulong. Tayo na, marami pa tayong tatahiin. Wakas, hanggang ngayon, nakabuyangyang pa rin ang patahian, walang pumapasok. Pero minsan, sa hating gabi, may naririnig na tunog ng makinang panahe mula sa loob. At may mga taong nakakasumpong ng puting uniforming duguan sa gilid ng kalsada. Sabi nila, isa yun sa mga hindi natapos noong gabing nagliyab ang patahian.